And next is itong ating malaking sleeve or collar. Huwag nyo po itong kalilimutan dahil magra-running clutch ang inyong motor kapag wala po ito. At saka natin ilagay ang ating clutch housing. Pero huwag nyo kalilimutan, nalagyan nyo muna ito ng langis upang mag-lubricate ito. At ito na, clutch housing na yung ating isusunod. At dito, make sure na tama yung tapat ng gear nilang dalawa. At isunod ang kanyang thrust washer. At sunod na dyan ang ating clutch hub sleeve. And next is itong lock washer. Ito, pag ganyan. At sunod naman ay itong kanyang nut. At pagkatapos nyan ay higpitan na natin gamit ang ating impact wrench. At dito, paluin natin ang clutch screw ang kanyang lock washer upang mag-lock ito. At pagkatapos nito ay ikabit na natin ang kanyang clutch lining at ang kanyang clutch plate. Sundan nyo lang po yung procedure para hindi po kayo malito. Binabad ko na po ito sa langis bago ko po siya ikabit. Advisable po na ibabad muna sa langis bago natin siya ikabit sa ating clutch housing. Matalim. Dito sa ibabaw. Makinis sa ilalim. At para sa hindi nakakaalam, 5 piraso po ang clutch lining ng ating Rider 150. At 4 na piraso naman ang kanyang clutch plate. At ang sunod naman natin ay ang disc clutch pressure. At bago natin ikabit yan, siguraduhin muna natin tama ang pwesto nitong ating needle bearing. Ang pwesto po niya ay dapat ganito para hindi makayod or masira ng ating stick bearing ang ating disc clutch pressure. Hindi pwedeng ganito. Kailangan ganyan.